Cubao, Uy, sa Marikina yun. Market. Marikina, Dami yan. nanonood sa atin doon. Salamat po at mga nasa buso ngayon, you. ha? At mga namumroblema sa bigas, magkano na ba? Yung mga Bababa magsasaka pa ba? natin na direktang maapektuhan ng very strong El Nino. Ayan. Yan. Anong ginagawang paghahanda ho ng National Food Authority ho dito ating alamin? At nasa linyo natin, Administrator ng NFA, si Administrator Larry Lacson. Administrator, good morning po, Double Wang sa Double B. Magandang umaga, sir. Hi, magandang umaga, Double Weng, at sa ating mga taga-subaybay dyan, magandang umaga po. Yeah, Salamat sa maraming oras, salamat sa sir, oras. sa maagang gising. Pasensya na po. Pero magtatanong kami kasi mahalaga itong paghahanda sa El Nino. Sapagkat mismong ang Department of Agriculture po ang nagsabi na aabot ng 700,000 metric tons ang pwede pong mawala sa ating produksyon ng aning palay pagdating po ng 2027 dahil po mag-hit ang Super El Nino, very strong El Nino sa second quarter, diba? Second SEM ng taong ito at pwedeng maapektuhan yung ating pagproduksyon sa 2027 administrator. So bawas to, bawas Oo. produksyon. Kayo po, anong preparasyon ng tama po. NFA? Yan nga po yung inanunsyo ng DA na kanilang forecast. In fact, nauna na dyan nga na inanunsyo nila na at least 20% reduction ng production. So ang ibig sabihin po niyan, mas liliit po yung pool or yung pagkukuhanan natin ng buffer stock sa atin sa NFA, no? Ibig sabihin mas kokonti ang aanihin, meaning mas probably baka mas tumaas ng kaunti ang presyuhan ng palay sa mga darating na anihan. Okay, kapag ganun, normally, base po sa karanasan natin, Administrator, dahil hindi naman ito yung unang pagkakataon na may El Nino ilang porsyento po yung itinataas ng presyo ng palay kapag may ganito tayong problema? Well, ano po yan, napakaganda pong tanong niya kasi in a perfect situation, ika nga, El Nino ang tumama, ang supply natin ay ganoon din, walang intervention na tinatawag na katulad ng importation. So, talaga pong tumataas yan ang presyo na yan ng talagang at least 10%, 20% tataas po yan. Pero kung may intervention po, like importation, yan po ay medyo matetame. Hindi po ganong katindi ang epekto. That's why lahat po ng mga tools na yan, tawag po natin yan, tools, baka po gamitin ng maayos ng DA yung mga tools na yan para at least yung ating merkado, ang ating mga magsasaka ay may kita. And at the same time, yung presyo naman ng milled rice sa palengke ay hindi naman gaanong tumaas. Pero ibig ba sabihin nito, on an ordinary situation ba, Administrator, gaano kalaki tuwing anihan ang binibili ng NFA sa locally produced palay? Okay, ganito yon, no? Oo. Yung sa ating pondo na binibigay na under the GAA, sa totoo lamang po, yan po ay makakabili lamang ng yung realistically katulad ng mga 2024-25 data natin. Nasa 3%. Pero sinasabi po natin hanggang 5% kaya nating bilhin. Yan po yung ang situation ay kasi po kami yung pambili namin fixed. Pero pag ang production po ay bumaba, natural po, yung ipinambibili namin, mas malaki pong porsyento yung nakukuha namin kasi bumaba yung production. Pag tumaas po yung production, mas mababa po yung aming porsyento na nabibili. So, on a normal, ang range po lagi natin, 3 to 5% lamang po. Yun po ang katotohanan dyan. Okay. Kung halimbawa po may El Nino na, mabawasan na yung supply, ay yung production, ilang porsyento ang ibababa naman ang bibilhin ng NFA due to lack of funds? In terms of percentage, tataas po tayo. In terms of percentage. But in terms of volume, depende po sa magiging takbo ng presyuhan sa mga traders kasi po sumasabay tayo. Pag sumobra ang taas, natural po, mas konti ang kaya nating bilhin. Kapag naman normal lang, yun pong ating percent na nabili sa market, ay tataas po yan. Okay, magkano ba buying price ninyo? Yung maximum? Maximum po natin 30 pesos sa ngayon. In fact, hanggang ngayon, as we speak, ang presyo po ng NFA mula 25 hanggang 30 pesos tuyo at malinis na palay. Nag-average kami ng 28 pesos. Okay. Whereas ang trader ngayon nasa 25.
ang kanilang average. Opo. Ay, hindi na po pwedeng itaas yun kahit pa halimbawa magmahal sa ang farm gate price dahil sa El Nino. Yan po ay hihingin sa NFA Council kung gusto po nating itaas pa sa 30. Pero medyo, dahil alam niyo naman po ang NFA Council ay composed of economic managers, DA, NFA. Siyempre po, babalansin naman nila pag sumobrang taas. May epekto rin po sa ating ekonomiya. Okay. Anong epekto ho nito doon ho sa benteng bigas program? Dahil inaabangan natin yan. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng shortage sa produksyon ng bigas, anong epekto nito? Magkakaroon ba tayo pa ng pagpapatuloy pa rin? Dadami pa ba ang outlet at supply natin ng nakalaang 20 pesos na bigas? Ako, sa nakikita ko, walang ganoong epekto sa benteng bigas. Meron na. Ang may epekto lang dito sa aming level of buffer stock. Kapag bumabang masyado ang production, sabihin natin talaga sumobra ang baba, syempre po ang mga trader, mas magiging aggressive yan na kumuha ng supply nila na kailangan po nilang paandarin ang kanilang makinarya para hindi masira ang negosyo, hindi sila malugi. Kami po noon, mapipilitan kaming sumabay sa taas ng presyo. Yun po ang epekto noon sa amin. Mas aggressive, baka posibleng mas mababa ang mabili namin. Pero in terms of our volume right now, at yung mga bibilhin namin, hindi po namin nakikitang maapektuhan yung benteng bigas because right now we have enough stocks at nagdadagdag pa kami. Paano sa susunod na taon, Administrator? Pakiulit po? Yung benteng bigas program sa susunod na taon, yung ngayon okay lang kasi may buffer stock na tayo. Pero paano po yung next year? Yung maapektuhan ng kakulangan ng kahinaan po ng production? Well, ito naman kasi ang ating gagawin, Weng, no? Sa darating na anihan. Kung itong nakaraang anihan ay hindi kami sumabay at sa sobrang taas ng trader, late na kami, kumbaga, naging aggressive. Ito pong darating na anihan, para na rin po tulong sa ating magsasaka at makuha natin yung volume na gusto nating makuha sa ating mga magsasaka. Umpisa lang pa lamang po ng anihan, magiging aggressive na si National Food Authority. Meaning, sasabay na po kami sa presyong lumalakad. Ang tinataya po namin dyan, at least umpisa pa lang, 27 na ang bili natin ng tuyo at malinis na palay para i-dictate na namin yung presyo at nang sa gayon makakuha na kami ng enough supply. And at the same time, maproteksyonan natin yung ating magsasaka. Ganito kasi yan kung ikaw ang magsasaka, lumiit man ang iyong produksyon. Kung ang presyo naman ng palay ay tumaas at napakaganda, bottom line nun, yung take home mo, it's either the same or even higher. Yun po yung gusto nating gawin doon. Lumiit man ang produksyon, maganda naman ang presyo, then panalo po ang ating magsasaka. Pero ang hindi panalo dyan, yung mga consumer, pagbibilihin nila yan kasi pagbenta sa inyo, syempre, ibibenta naman sa mga trader. Tama po. Yun naman po yung kakibat nun. Pero ang maganda naman po, napaka-proactive ng Department of Agriculture. Nabalitaan nyo naman po, magsaset sila ng sa imported price cap, di po ba? Yes. Doon naman sa local, SRP, 53 pesos. So, yun naman ang mga aksyon ng gobyerno para naman po masolusyonan yan. Kasi sa amin din namang datos, kahit po kami mamili at 27 or 25, doon po sa 53 na suggested retail price, ay maganda na po ang kita. Sa totoo lamang po, napansin lang namin talagang napakaraming layer bago po makarating ng consumer. Pero yung 53, Administrator, ano yung 53, ang laki na yan, ha? Ang layo na natin mula ho doon sa nakaraang taon na nasa 40 lang tayo. Mabigat na ho yung 53 ho ngayon. Aminin naman natin at hindi. Talagang nagkaroon po ng inflation, etc. So, nag-a-adjust po talaga ang presyuhan, including rice. Alam naman natin, tumaas ang crudo na ginagamit din sa pagsasaka. So, ang dami pong factors. Ang fertilizer, tumaas po. Lahat po yan, kinoconsider natin. Pero balik lang ako doon sa benteng bigas. Kanyo, wala tayong maging problema sa supply. Pero ang hinaing ng lahat, hindi pa ho lahat ng mga lugar merong ganun Yung 20 totoo pesos po na yan. bigas. Pero sa ngayon, mahigit 1,000 na po yan nationwide. And every week, mahina na po ang 10 sites na na-add. I think 20 pa yata or even higher. Kasi
aggressive din po yung pagpapalawak. At on our end naman, para masolusyonan mas marami pang nagpaano na po kami, emergency procurement ng mga milling services para mas madali po ang pagmimil ng ating palay na nasa bodega at mailabas po agad-agad sa ating mga benteng bigas outlets. Opo, pero Administrator, ito lang concern ko. Halimbawa, di ba, Weng, kung normally kapag may problema tayo sa presyohan, nagkukulang ang supply, kung agresibo ang NFA sa maging pamimili tapos at the price of 27 per kilo, mas aggressive ang private traders administrator eh. Tapos ang sistema nila dati, alam kong kaya niyo pong, hindi ko lang alam kung kaya niyo kompetensyahin sila. Ang sistema dati, kinokontrata na nila yung mga magsasaka na o yung ani mo, bibiling ko yan ganitong presyo. So parang nakukornin nila yung bulk ng produce, bibili nila ng mas mahal, wala nang makukuha na sapat ang NFA. Dati nangyayari po yun eh. Paano natin kukontrahin yun, Administrator? Alam nyo, tama yan, Weng, no? Actually, ang term hindi kinokontrata eh. Parang napipilitan ng magsasaka. Kasi karamihan sa sistema, sa ating agrikultura, itong ating mga magsasaka, nanguutang po yan ng puhunan eh. Yes. And karamihan po niyan, yung mga trader ang inuutangan, tindahan ng fertilizer, tindahan ng bini, nanguutang po sila dyan. At ang kasama sa unwritten contract ay yung produkto nila, bibilihin ni trader. Yun po yun, yung tinutukoy dyan. No? Kumbaga, nakatali sila dahil may utang. So, paano naman ang gagawin ni NFA dyan? No? Tayo naman po, sabi natin, sa 100% pie, 5% lang ang actually kaya nating bilhin, no? Siguro naman hindi mauubos ng trader yung ganong sistema na parang sinontrata na nila yung ating mga magsasaka. Pero may isa pa rin kaming solution dyan, Weng. Ito ngayon, ilulunsad namin yung tinatawag namin PO system. Ito yung magpupulong kami sa mga magsasaka sa ugnayan, lagi naman natin ginagawa yan. Lahat po ng may tanim na palay, magpapalista na sa amin, parang sort of contract purchase order o pagdating ng ganitong peksa, dadalhin mo sa amin ang produktong yan sa ganitong presyo, sa ganitong specifications. So sa ganung paraan, para din kaming nag-contract. Kasi meron na agad PO. Kumbaga, sigurado na sila sa merkado basta siguraduhin lang nila mai-deliver lang at that time at yung specifications naman eh hindi masyadong malayo dun sa gusto natin sa NFA. So yun yung isa nating solusyon dyan, Weng. Okay, at pag halimbawa naka-PO na sa inyo, hindi sila pwede umatras doon sa kontrata kasi may nag-alok sa kanilang mas mahal na presyo na trader. Bawal yun. Tama po. Dapat po ganon. We're hoping ganon. Kasi nga po, ngayon, kunwari, wala silang kasiguruhan sa merkado pero ito na si NFA, ito na may sigurado kang merkado. Ang PO mo ito 27 at least ang presyo mo ganon. Dapat to pa rin po nila yan kasi mahirap naman na alam nyo, masisira sa usapan. At susunod po niya na mahihirapan tayo, hindi na natin ma-predict kung magkabibigay ba sa atin o makukuha ba natin yung volume na kailangan natin o hindi. Kung hindi tumutupad yung kabilang panig. Okay. Magkano ulit yung farm gate ang bili nyo sa palay ngayon? Sa ngayon po, nag-average kami ng 28 nationwide. 28. Pero iba-ibang lugar, merong pinakamababa namin ngayon, 25. Pinakamataas naman po ay 30. Bakit ito nagkakaroon ng hindi pare-pareho? Ba't may mababa? Anong explanation doon? Opo. Kung titingnan po kasi natin yung datos, yung mismong trader's price din, iba-iba nationwide, no po. Tapos iba-iba rin po ang production cost natin bawat probinsya. May pagkakaiba po. May mga probinsya na mas mahal ang fuel doon, mas mahal ang fertilizer doon. Yung iba mas malayo, ang logistics cost napakamahal. Example ko po sa inyo, kagagaling ko lang sa let's say sa Aurora province. No? 16 pesos lamang po ang fresh doon at napakababa po na ano. Bakit po? Kasi ang layo ng binabiyahe. Hanggang yung palay namin, dinadala pa po namin ng Kabanatuan para lang po magiling. And at the same time, yung private, ganun din po. No? Yun po yung mga pagkakaiba. Kanya po iba-iba ang presyuhan kada lugar. So, babagsak ko tayo, kaya iba-iba yung presyo, mahal ang produksyon. Pero wala na ata sa inyo yon yung problema ho sa abono, di ba? Hindi na ho sakop ng NFA yun. Po. Sa Department of Agriculture na po yan, sila po ang
aayos ng mga iyan. Okay. Okay, meron daw po kayong balak na i-auction, Administrator, na old Luma. stocks ng bigas. Tama po. Opo, ang auction po ay regular na activity, Yes. naging regular na activity na natin para nga mailabas yung mga nag-age na stock. Gano'n po karami ito? Napa-approve po natin 1.2 million bags na i-auction, napa-approve natin sa NFA Council, pero tinitingnan po natin lahat ng stocks na yan. Yung iba po, pang P20 pa, so pumababa pa po yan yung ating volume na i-auction. Sa ngayon, nasa 725,000 bags ang posible nating pa-auction next Okay, month. that's good. Alright. And Amazing. ano pa ba ang kwan? Panghuli lang sa akin, no? Maliban sa bigas, ano pa ang tinututukan ng NFA? Sa totoo lamang po, Bigas. yan lang Yan po lang ang talaga. ating tinututukan. Oo, Bigas lamang wala na, po wala sa na. ngayon. Oo. Unlike before, kasama ang corn, Oo. kasama yung ibang cereals. Ngayon po, medyo Limited yan na. lamang po. Oh, Alright. pero NFA, food. Administrator, Masilip din salamat iba. ha. Thank you. Thank you po sa oras. Salamat din po at good morning po sa ating lahat. Good morning, sir. Thank you. Salamat. Si Hilingan, walang pinoproblema.